Chapter 3. Tinatawagan ni Charito ang ama subalit hindi ito sumasagot. Every weekend ay dinadalaw niya ito, subalit nitong nagdaang Sunday ay hindi siya nito pinapunta. Ang sabi nito ay maggo-golf ito kasama ng isa sa mga kaibigan nito. Hindi niya naitanong kung sino ang kasama nito dahil tila nagmamadali ito at tinapos agad nito ang tawag ng huling makausap siya nito. Dagdag, kahit hindi sila araw-araw nagkikitang mag-ama ay araw-araw naman silang nag-uusap. Tuwing umaga ay tinatawagan niya ito bago siya pumasok sa trabaho. O kung hindi naman sila nakapag-usap ng umaga ay sisiguraduhin niyang makakapag-usap sila sa tanghali. Muli niyang tinawagan ulit ang ama nang matapos ang ring subalit hindi pa rin ito sumagot. Lumabas Laye sa sala at gamit ang telepono doon ay ang numero naman sa bahay nila ang idinial niya. Ilang ring lang ay may sumagot na agad roon. Hello, nabosesan niya ang mayordoma nila. Hello, Nanay Fe, ang daddy tulog pa ho? Tanong agad niya. Sorry, nasense niya ang galit sa boses nito nang mabosesan siya. Matagal nang naninilbihan ang matanda sa pamilya nila. Ito ang nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya kaya naman malapit siya rito. Isa ito sa nalungkot nang umalis siya para lumipat sa bahay ni Matthew. Naku, tulog pa yata, baka napagod kahapon. Bakit ho? Anong oras na po ba siya nakauwi kahapon? Tanong niya. Naku, gabi na, mag-aalas 10 na yata iyon, sagot naman ito sa kabilang linya. Napakunot ang noo niya sa pagtataka. Hindi yun ang usual na uwi ng daddy niya kapag naggo-golf ito. Madalas ay alas 6 ay nakakauwi na ito o mas maaga pa, kaya naman. Nagtataka siya na inabot ng ganoong oras ang ama sa paglalaro ng golf. Bakit ho ginabi na siya? Hindi niya mapigil ang itanong. Napasarap siguro ng paglalaro. Matagal-tagal na rin kasimulan ng huling nag-golf si Sir. Ganoon ba, Nanay Fe, kapag nagising si Dad, pakisabi naman ho ay tawagan ako, ha, biling niya. Oo, sige sasabihin ko, sabi ng mayordoma sa kabilang linya. Sige, Nay, salamat po. Walang anuman, mag-iingat lagi, ineng ha. Bilin pa nito. Kayo din po dyan. Alagaan niyo po ang daddy ha. Oo naman, ikaw din alagaan mo ang sarili mo. Opo, o sige na po, maghahanda na po ako papasok, sige ineng, bye-bye. Ibinaba na niya ang telepono. Pumasok na siya sa kwarto, tamang-tama namang tapos na ring maligo si Matthew, akma na nitong huhuberin ang suot na bathrobe nang makita siya nitong biglang pumasok. Agad na ibinalik nitong muli ang pagkakatali ng roba. Siya naman ay parang napahiya nang bahagyang masilip ang nasa loob niyon. Hindi pa niya nakitang walang saplot ang asawa dahil nga wala pa namang nangyayari sa kanila magmula nang ikasal sila. Kapag magbibihis ito ay sinasadya niyang lumabas o kaya naman ay pumasok sa banyo para may privacy ito. Ganoon din naman ang ginagawa ng lalaki. Kaya ang hindi sadyang pagkasilip niya sa katawan ng asawa ay nagdulot ng pag-iinit sa mukha niya. Sorry, akala ko kasi hindi ka patapos maligo, hindi rin kasi nakalock yung pinto, hindyang paumanhin niya rito. Hindi ko namalayan ang pagpasok mo, sagot naman nito. Maligo ka na, para hindi tayo malate, dugtong pa nito. Leon lang at pumasok na siya sa loob ng banyo. Nakalimutan niya ang naramdamang pag-aalala para sa ama, habang naliligo ay hindi niya mapigil ang malalp ang nasilip kanina. Alam niya na maganda ang katawan ni Matthew pero hindi pa rin niya inaasahan ang nakita. Matangkad ang lalaki dahil mahahaba ang bias pero hindi niya akalain na mamuscle pala ang mga leon, kung hindi kasi naka-slacks ay naka-jogging pants naman ito kapag nasa bahay. Guwapo ang kanyang asawa, walang duda roon, ang mga mata nitong malalim na nababagayan ng makakapal na kilay, ang lung na matangos at manipis na mga labi. Lalo pa itong gumwapo dahil sa pangahang mukha nito na tila inukit ng mahusay na eskultor. Lalo pa tuloy naging lalaking-lalaki ang dating nito sa kanya dahil sa nakita niya kanina. Nilakasan niya ang tubig ng shower at dinama ang lamig niyon na umaagos sa balat niya dahil pakiramdam niya ay nag-iinit ang buong katawan niya. Akala niya ay malakas na ang loob niya at agresibo siya pagdating kay Matthew. Pero hindi pa rin pala Sly handa kung sakaling may mangyari sa kanila at makita ang kahuberan ng asawa. Agad na rin niyang tinapos ang paliligo, tinuyo ang katawan gamit ang bath towel at pagkatapos ay nagsuot ng bathrobe. Komportable Sly ang lumabas ng banyo dahil alam niyang wala na roon ang asawa. Malamang ay nasa sala na ito at hinihintay siya. Kaagad na Sly ang nagbihis at nagayos.
Kahit naman alam niyang walang pakialam ang asawa kung anuman ang hitsura niya ay nag-effort pa rin siya para maging kaaya-aya sa paningin nito. Malay mo mapansin na niya ko at ma-appreciate niya kung gaano kaganda ang asawa niya, mahinang bulong niya sa sarili. Nainip si Matthew sa paghihintay sa paglabas ng asawa mula sa kwarto kaya naman naisipan niyang lumabas na at sa sasakyan na maghintay, paiinitin na muna niya ang makina ng sasakyan. Pagdating niya sa kinapaparadahan ng kotse niya ay napansin niya na medyo maalikabok na ang windshield pati ang hood ng sasakyan. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan ay inilabas ang feather duster. Wala na siyang oras para hugasan ang sakyan kaya sa ngayon ay pupunasan na lang niya muna at ipinangako sa sarili na ipapower wash niya na lang ito mamaya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Patapos na siya sa pag-aalis ng alikabok sa sasakyan nang mapansin niya si Charito na palabas na ng bahay. Abala na ito sa paglalak ng pintuan kaya naman nakatalikod ito sa kanya. Kitang-kita ang ganda ng figure ng katawan nito sa suot na bestida na hapit sa katawan nito. Kulay beige iyon at walang manggas kaya lutang na lutang ang kaputian ng babae. Kahit hanggang kalahati ng binti ang haba niyon ay hindi masasabi ng kahit na sino mang tumitingin sa babae na manang itong tingnan, sa halip ay eleganteng tingnan ang babae. Noon pa man ay maganda ng magdala ng sarili ang babae. She's a woman of confidence. Namana nito iyon sa ama. In fact, tila most of her traits ay nakuha nito sa ama, kahit na ang paraan nito ng pagsasalita na tila laging sigurado sa mga sinasabi. Hindi na rin ito kailangang mag-make-up ng makapal dahil natural na maganda ang mukha nito. Ang mga mata nitong bilog na nateternuhan ng mahahabang pilik mata na sa tuwing titingnan siya ay tila laging nakikiusap sa kanya. Ang maliit subalit matangos na ilong, at kahit walang ilipstick ang babae ay alam niyang mapupula ang mga labi nito. He should know, sa paggising at pagtulog ay katabi niya ito. He may hate her, but he is still a man, he knows a beautiful woman when he sees one. At isa pa ay halos sabay na silang lumaki at nagkalsip, nasaksihan niya kung paano ito naging isang magandang dalaga. There was even a time na na-attract siya rito. Pero bilang respeto niya sa kinikilala niyang pangalawang ama at sa pagkakaibigan nila noon ng babae ay itinanam niya sa utak niya na hindi pwedeng lumagpas sa pagkakaibigan ang relasyon nilang dalawa kaya naman itinuring niya ito na isang nakababatang kapatid. Kaya naman kahit pa nagtapat ng saloobin ang babae noon sa kanya ay tinanggihan niya ito. Iniisip niya noon na katulad niya ay mawawala din ang attraction na nararamdaman nito sa kanya. Isang malaking pagkakamali. Tara, napukaw ang atensyon niya nang magsalita ang babae. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Isang tangulang ang isinagot niya rito. Nauna nang sumakay ito habang siya naman ay ibinalik muna ang duster sa trunk bago pumwesto sa driver's seat. Habang nagdadrive ay napansin niyang kanina pa ito tingin ng tingin sa cellphone nito. Tila may hinihintay itong tawag or text, hindi niya sigurado. Nang magring ang cellphone niya ay napapitlag ang babae at tiningnan ang sariling cellphone sa pag-aakalang ang cellphone nito ang tumutunog. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito na tila nadismaya nang makitang hindi rito ang tumunog na cellphone. Kinansela naman niya ang tawag, dahil nagmamaneho siya. At isa pa ay sa opisina nang gagaling ang tawag. Kung tungkol saan man ang itinatawag ng sekretarya ay sigurado siyang makapaghihintay iyon. Pwede bang dumaan muna tayo sa bahay ni Dad bago tayo tumuloy sa opisina? Hiling nito sa kanya. I have a meeting this morning, sagot niyang nakatutok ang paningin sa daan. Hindi na sumagot ang babae. Subalit nararamdaman niyang tila hindi pa rin ito mapakali at parang may kung anong bumabagabag rito. Kung wala sana siyang maagang meeting ay pwede niya naman itong ihatid na lang subalit importante ang pupuntahan niya ngayong umaga dahil ngayon na sila magko-close ng deal ng Korean client nila. Gusto niya sanang itanong sa babae kung ano ang bumabagabag rito subalit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magmukha na namang concern. Hanggang sa makarating sila sa opisina ay hindi na ulit nagsalita ang babae. Subalit habang pababa ng sasakyan ay tinawagan nito ang sekretarya nito. Mina, what's my schedule for today? Tanong nito nang sagutin ng sekretarya ang tawag nito. Ilang minuto rin itong nakinig. Cancel all my appointments this morning, may importante akong pupuntahan. Sabi nito sa sekretarya na nagpakunot ng noo niya. Mayroon ba siyang hindi alam na nangyayari sa bahay ng daddy nito o sa daddy nito mismo?
Kung sa bagay, matagal na rin niyang isinara ang sarili niya sa ninong niya, magmula nang ikasal sila ni Charito ay hindi na siya muling tumuntong sa bahay nito at hindi na sila muling nag-usap at walang komunikasyon, maliban na lang kung may kinalaman sa trabaho at iyon ay sa sekretarya pa nila ipinadaraan. Hindi na rin naman siya pinilit ng ninong niya na makipag-ayos dahil isinara na rin niya ang sarili mula rito, kung iyon ay dahil binibigyan lang siya ng panahon at distansya ng ninong niya ay hindi siya sigurado. Sa tuwing dadalawin naman ito ni Charito ay hindi siya sama-sama, minsan lang siyang niyaya nito pero tumanggi siya at alam naman ng babae kung bakit ayaw niyang sumama rito kaya magmula noon ay hindi na siya muli pang pinilit nito. May problema ba? Hindi na rin niya napigil ang itanong. Hindi, wala naman, I just wanna check on dad. Hindi kasi kami nagkita kahapon, I just miss him, paliwanag nito subalit mababakas sa mukha ang pag-aalala na pilit na itinatago. Okay, tanging sagot niya pero gusto niya pa sanang itanong rito kung ano ang talagang bumabagabag rito, pero kung ayaw sabihin ng babae sa kanya ay hindi niya pipilitin ito. Nang makarating sila sa elevator ay ang button lamang para sa lobby ang pinindot nito. I canceled all my appointment this morning, babalik na lang ako after lunch. Sabi nito sa kanya nang magsara ang pinto ng elevator. Hindi kita may hahatid. Alam ko, putol nito sa sasabihin niya. Magta-taxi na lang ako, dugtong nito. Hindi na siya kumibo. Nang sumapit sa lobby ang elevator ay nilingon muna siya ng babae bago tuluyang umalis. I'll see you later. Isang tango lang ang sagot niya rito bago tuluyang magsara muli ang pinto ng elevator. Hindi pa lubusang nakakahinto ang taxi ay binuksan na ni Charito ang pinto niyon para makababa. Binigyan niya ng buong 200 ang driver at hindi na niya kinuha pa ang sukli. Nang makita siya ng guard na palapit ay agad na binuksan nito ang gate na rehas. Good morning po, Ma'am Charito, bati nito sa kanya. Tango lamang ang isinagot niya dahil talagang nagmamadali siya. May dahilan kung bakit ganoon siya. Lumaki siya sa pagmamahal at sa secure na environment kaya naman matatag ang kalooban niya at hindi basta-basta nababahala sa kung sino o anong bagay. Mabibilang lamang sa daliri niya ang mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng kakaibang pagkabalisa. Una ay noong araw na mamatay ang kanyang ina. Nasa eskwelahan sila noon at umaga pa lang ay hindi na siya mapakali at nakakaramdam ng kakaibang kaba. Sa kalagitnaan ng klase ay sinundo siya ng ama, pumanaw na pala ang kanyang ina na noon ay ilang linggo nang nakakonfine sa ospital dahil sa sakit na breast cancer. At ang pangalawa ay noong gabi na ma-engage si Matthew sa ex-girlfriend nito. Maski noong nagkaka-girlfriend si Matthew ay hindi siya nakakaramdam ng ganoon. Sa tuwing makakaramdam siya ng ganoon, pakiramdam niya ay isa yung babala na may mangyayaring masama o kaya ay mayroong mawawala sa kanya. Dahil sa naisip ay lalong lumakas ang kaba sa dibdib niya, lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Dad! Tawag niya sa ama nang nasa loob na siya ng bahay. Nakita niyang lumabas mula sa kung saan si Nanay Fe. Makita siya, Cheritol, tila gulat na sabi nito nang, ang daddy, tanong niya agad rito. Hindi pa lumalabas sa kwarto niya, natutulog pa yata kaya hindi ko kinakatok. Paliwanag nito at sumunod sa kanya habang binabaybay niya ang daan papunta sa silid ng ama. Pasado alas 8 na, lagpas na ng oras ng breakfast niya, hindi ho ba? Dapat ay kanina pa siya gising dahil oras na rin ng pag-inom ng mga maintenance medicine niya. Gigisingan ko pa nga lang sana nang marinig ko ang boses mo. Ano bang nangyayari, bakit parang alalang-alala ka? Nagtatakang tanong nito sa kanya dahil na-sense na marahil ng matanda ang urgency niya na makita ang ama. Dad! Tawag niya rito mula sa labas ng pinto kasabay ang pagkatok subalit walang sagot mula sa loob. Pinahit niya ang doorknob subalit nakalock yun. Dad! Mas nilakasan pa niya ang pagtawag at pagkatok. Nasaan ang susi ng kwarto ni Daddy? Bilang niya kay Nanay Fe, hindi na talaga maganda ang kutob niya. Teka kukuhanin ko, sabi ng matanda na natataranta na rin dahil sa hindi pagsagot ng amo mula sa loob ng silid. Ilang minuto lang ay humahanggos na nagbalik ito dala ang susi. Kaagad niya layong kinuha mula sa mayordoma at nanginginig ang kamay na binuksan ang pinto. Dad! Agad niyang nilapitan ang ama na nakahiga sa kama, niyugyug niya ito subalit hindi ito kumilos. Napalyak na siya dahil sa nangyayari. Muli niyang niyugyug ang ama, Daddy. Hindi pa rin kumikilos ang ama.
Idinikit niya ang tainga sa dibdib ng ama upang pakinggan ang tibok ng puso nito subalit wala siyang marinig. Lalo siyang napahagulhol ng iyak. Dad! Sigaw niya habang patuloy na umaagos ang masaganang luha sa mga mata niya. Tawagin niyo si Mang Romy, dadalhin natin ang daddy sa ospital. Utos niya sa matanda na umiiyak na rin, pero agad naman itong tumalima. Daddy, gumising ka. Niyakap niya ito habang naiyuyugyug. Daddy, paulit-ulit na tawag niya rito. Ilang sandali pa ay humahanggos na muling bumalik si Nanay Fe kasama na si Mang Romy kasama ang isa pang boy nila. Pinagtulungan ng mga ito na buhatin ang kanyang ama papunta sa sasakyan. Nang malayos ng mga ito ang kanyang ama ay agad na pinaandar na ni Mang Romy ang sasakyan papuntang ospital. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya ang doktor ng kanyang ama na si Dr. Fuentes. Kahit parang gusto niyang himatayan ng mga sandaling iyon at pakiramdam niya ay unti-unting nawawalan siya ng lakas ay pinilit niyang magpakatatag at ipunan lahat ng natitirang katinoan sa isip niya. Wala siyang ibang aasahan at ang kanyang ama ng oras na iyon kung hindi siya lang kaya naman pinilit niyang magpakatatag. Doc, we're on our way to the hospital, si Dad. Sabi kaagad niya nang sagutin ng doktor ang tawag niya patuloy pa rin ang agos ng uha niya dahil sa matinding takot at pag-aalalang nararamdaman. Why? What happened? Tanong ng doktor sa kabilang linya. He's not waking up, lalong naging masagana ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. How's his pulse? Can you check? I can't feel anything. I tried to listen to his heartbeat but I can't hear anything, humihikbing sabi niya. Calm down, magpakatatag ka, I'll be at the door when you get here. Sabi ng doktor sa kanya. Hindi na siya nakasagot sa doktor, pinindot na lang niya ang end button. Muling niyakap ang ulo ng ama na nakaunan sa hita niya. Dad, don't leave me, please. If you can hear me, stay with me, don't leave me. Dad please, paulit-ulit na bulong niya sa ama. Mang Romy bilasan pa ho natin, sabi niya sa driver. Mabuti na lamang at hindi uso ang traffic sa kanila kaya wala pang 30 minutes ay nakarating kaagad sila sa ospital. Kagaya nga ng sabi ng doktor, nasa pintuan nga ito ng emergency room ng hospital at hinihintay sila, may nakahanda ng stretcher. Nang makitang dumating ang sasakyan nila ay kaagad silang sinalubong ng mga staff ng hospital at mabilis na inisikaso ang kanyang ama. Kaagad na chinek ni Dr. Fuentes ang vital signs ng kanyang ama, pinakiramdaman ang pulso, pinakinggan ang heartbeat. At pagkatapos ay narinig niyang nagutos ito sa mga staff na nag-a-assist dito na maghanda for resuscitation. Habang pinapanood niya ang mabilis na pagkilos ng mga nurse at doktor sa revive ng heartbeat ng kanyang ama ay wala ring tigil ang pag-agos ng luha sa mga mata niya. Tutap niya ang kanyang bibig para pigilan ang sarili na mapaiyak ng malakas. Pakiramdam niya ay hihimatayin na siya. Nanginginig ang buong katawan niya, sari-sari ang nararamdaman niya. Natatakot siya at nag-aalala, pakiramdam niya ay ang lamig-lamig ng kinatatatayuan niya. Hindi na niya alam kung gaano katagal nang nire-revive ang kanyang ama. Parang huminto ang mundo niya nang ayanunsyo ng doktor ang time of death. Napahinto ang pag-iyak niya. Pakiramdam niya ay nagtayuan lahat ng buhok sa katawan niya at tila naging malabo ang paligid niya. Lalong nanginig ang buong katawan niya. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na boses mula roon. Gusto niyang sumigaw, pero walang tinig na lumalabas sa bibig niya. Hindi na niya alam kung anong nangyayari sa paligid niya, nakatitig lang siya sa katawan ng ama na wala ng buhay, ang ama na nagpalaki sa kanya, ang taong ginawa ang lahat para sa kanya, ang naging kakampi niya sa lahat ng bagay, ang taong nagbigay ng buhay kanya at ibinigay ang lahat ng kailangan niya, ngayon ay nakarete sa makitid na higaan ng emergency room, wala ng buhay. Hindi niya alam kung paano ipaprocess ng utak niya ang nangyayari. Parang dinudukot ang puso niya. Paanong nangyari na ang kanyang ama ay wala na? Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin iyon. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat, isang masamang panaginip. Pero ang sakit na nararamdam niya ay nagsasabing hindi ito panaginip, na ang lahat ng ito ay totoong nangyayari. Wala na ang lalaking nagbigay ng buhay sa kanya. Wala na ang nag-iisang kakampi niya sa lahat ng pagkakataon. Paano niya tatanggapin na magmula ngayon ay mabubuhay na siya sa mundo kung saan wala na ang kanyang ama? Ang kanyang pinakamamahal na ama.
Dahan-daang humakbang ang mga paa niyang nanginginig palapit sa kinahihigaan ng ama. May humawak sa braso niya subalit pinalis niya iyon at nagpatuloy sa paglalakad palapit sa ama. Hindi na niya tiningnan kung sino iyon, ang mata niya ay nakatutok lamang sa kanyang ama na wala ng buhay. Dad, mahinang tawag niya rito. Nang makalapit ay hinawakan niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung kamay nito o kamay niya ang malamig. Pinisil niya Leon. Dad, muling mahinang tawag niya sa ama. Nagbabaka sakali siya na baka sumagot ito, maaring nagkamali lang si Dr. Fuentes, at hindi totoong patay na ang kanyang ama. Daddy, hinawakan niya ang pajama top nito na nakabukas dahil sa pagre-revive na ginawa rito kanina. Isa-isa niyang isinara ang mga butones na nakabukas at pagkatapos ay yumuko at idinikit ang mukha sa dibdib nito at doon ay umiyak siya ng umiyak, paulit-ulit na tinatawag ito. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. Umiyak lang siya ng umiyak sa dibdib ng ama hanggang sa mawalan siya ng lakas. Ang huling naramdaman niya ay ang mga bisig na sumalo sa kanya para hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Nang magkamalay siya ay ang maliwanag na ilaw ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niya ang pamimigat ng mata dahil sa sobrang pagiyak. Charito, tawag ng lalaking nakaupo sa gilid niya. Nilinggan niya ito. Mark, sabi niya nang makita ang kaibigan. I came here as soon as I can. I'm sorry, mababakas ang simpatiya sa tinig nito. Muli na namang umagos ang luha sa mga mata niya nang maalala kung bakit siya nasa ospital. Nilapitan siya ni Mark at niyakap. Lalo na naman siyang napahagulhol ng iyak. Wala na si Dad, hindi ko alam kung anong gagawin ko, Mark, sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. I know, and I'm sorry. I'm here, hindi kita iiwan. Mahinang sabi nito sa kanya. Lalo namang kumirot ang dibdib niya sa sinabi nito. Napakasarap siguro kung kay Matthew niya maririnig iyon. Kaso, hindi, sa ibang tao nanggaling iyon. Lalo lang tuloy niyang naramdamang nag-iisa siya. Mas magiging matatag sana siya kung si Matthew ang nasa tabi niya ngayon at inaalaw siya. Nasaan nga ba ito? Ngayon niya ito mas higit na kailangan pero wala ang asawa. Naantala ang pagpasok sana ni Matthew sa silid kung saan pansamantalang nagpapahinga si Charito matapos nitong himatayin dahil sa shock at sobrang pagiyak. Tinawagan siya ni Nanay Fe, nang malaman niya ang nangyari ay kaagad na sumunod siya sa ospital, ipinasa na lang niya kay Mark ang meeting sana niya sa kanilang kliyente, tinawagan niya lang ang kliyente at nagpaliwanag rito. Pagdating niya roon ay nakita niya si Charito na umiiyak habang papalapit sa ama nito. Hinawakan niya ito sa braso upang alalayan subalit pinalis lamang nito ang kamay niya kaya naman hinayaan niya na lamang ito na lumapit sa ama subalit hindi siya umalis at pinanood na lamang si Charito habang umiiyak ito sa dibdib ng ama. Awang-awa siya rito. Alam niya kung gaano kasakit ang mawalan ng magulang. Sa bawat hagulhol ng asawa ay parang nararamdaman niya ang sakit na nararamdam nito. Hindi niya na rin napigilan ang luhang tumulos sa mga mata niya. Ang akala niya ay sagad-sagad ang galit niya sa kinilalang pangalawang ama kaya hindi niya inaasahan na masasaktan din siya ng sobra sa pagkawala nito. Tila lahat ng galit niya at kagustuhang gumanti ay naglaho na. Bawat iyak ng asawa ay parang may tumutusok sa dibdib niya. Gusto niya itong lapitan at yakapin subalit hinayaan niya lang muna itong umiyak sa dibdib ng ama. Halos 30 minuto nang umiiyak ang asawa nang unti-unting hamina ang pagliyak nito at tila tuluyang nawala ng lakas ang katawan. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ng malay si Charito dahil sa sobrang pagliyak. Mabilis na nilapitan niya ito maagap na sinalo bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Charito, tinapik-tapik niya ang pisngi nito pero hindi ito natinag. Nursel, sigaw niya. Kaagad namang may lumapit na nurse sa nila ay tinulungan siyang maihiga si Charito sa isa sa mga stretcher. Tawagin mo si Dr. Fuentes, utos niya sa nurse nang maayos na ang higa ng asawa. Ilang sandali lang ay humahanggos na rin si Dr. Fuentes palapit sa kanila. What happened? Kaagad na tanong nito habang halinhinang iniilawan ng maliit na flashlight ang mga mata ni Charito. I think she fainted, sabi niya. Pero nasaloko siya kaagad kaya hindi naman siya bumagsak sa sahig. Pinakinggan nito ang heartbeat at breathing ni Charito at pagkatapos ay chinek naman ang puzzle nito. She's fine, sabi ng doktor sa kanya matapos i-check ang vital signs ni Charito. She just fell asleep dahil sa exhaustion. I suggest na hayaan lang muna natin siyang magpahinga.
I can request na i-transfer muna siya sa private room para makapagpahinga siya ng maayos. Mabuti pa nga ho siguro. Thank you, Doc. Mabilis ngang na-i-transfer si Charito sa isang kwarto. Nang masiguro niyang nakasettle na ito ay ang mga labi naman ng Ninong Donald niya ang inisikaso niya. Nilakad niya ang mga kailangang papers para mailipat ito sa funeral home. Pinasunod na niya si Nanay Fe sa ospital para samahan si Charito habang inaasikaso niya ang mga labi ni Ninong Donald. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa ospital at sa funeral home. Hapon na nang makabalik siya. Papasok na sana siya sa kwarto ng babae, nang marinig niyang may kausap ito. Pagsilip niya ay nakita niyang nakayakap ito kay Mark habang umiiyak. Hindi niya slam kung bakit pero parang sumikip ang dibdib niya. Naramdaman niya na gusto niyang tumakbo palapit sa asawa, at palitan ang lalaking nakayakap rito para sa balikat niya ituliyak. Tila ang galit at inis na nararamdaman niya para rito ay napalitan na ng awa at simpatiya para sa asawa. Ang babae na lagi niyang nakikitang matatag sa kabila ng pambabaliwala niya, ngayon ay tila mahina at vulnerable. Gusto niya itong aluan street sabihing magiging maayos din ang lahat, na nandirito lang siya at hindi niya ito pababayaan. Pero tila huli na at may iba nang gumagawa niyon. Oh, Matthew, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka pumasok? Sabi ni Nanay Fe sa kanya nang maabutan siya nitong nakatayo sa pinto, tila papasok din ito sa loob, may dala itong paper bag. Theta, wala siyang nagawa kundi tuluyan nang pumasok sa loob ng silid. Kumalas naman si Mark mula sa pagkakayakap sa kanyang asawa at tumayo nang makitang dumating siya. Kumain ka muna, kaninang umaga pa ang huling kain mo, inilabas niya isa-isa ang mga pagkaing dala. Nasaan na si Daddy? Sa halip ay tanong ng asawa sa kanya. Inasikaso ko na ang mga kailangan para mailipat siya sa funeral home, bukas ng umaga o mamayang gabi siya ay transfer. Hinihintay ko lang ang tawag ng taga-funeral home. Paliwanag niya. Muli na namang humagulal ng iyak ang asawa. Nilapitan ito ni Nanay Fe at hinimas-himas sa likuran. Sas, alaw ni Nanay Fe kay Charito. Baka himatayin ka na naman, buti na lang nandun si Matthew kanina at nasalo ka. Napatigil sa pag-iyak si Charito at nagtatakang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Tinawagan ako ni Nanay Fe nang papunta na kayo ng ospital kaya nakasunod ako kaagad dito. Nasa likod mo ko kanina nung nangyayari ang lahat ng iyon. Paliwanag niya. Bahagyang nagil-iwanang ang mukha nito na parabang nalinawan ito sa kung anong bagay. Marahil ay hindi nito inaasahan na naruroon siya kanina. Nanggaling ako sa funeral home. Mamayang gabi na ililipat si Ninong, malungkot ang tinig niya. Maging siya ay hindi pa rin makapaniwala na wala na ito. Nakausap ko na rin si Dr. Fuentes kanina, huminto siya sandali sa pagsasalita, nang hindi kumibo ang asawa ay nagpatuloy siya. Base raw sa kalagayan ni Ninong nang madala mo siya rito kanina, inatake sa puso si Ninong habang natutulog, muling tumulo ang luha ni Charito. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. There was nothing that we could do, sabi ni Dr. Fuentes. Hindi natin kayang ipredict kung kailan aatakihin si Ninong. Sooner or later ay bibigay ang puso ni Ninong. It just so sad and unfortunate that it happened sooner than we expected. Ulit niya kay Charito sa sinabi ng doktor sa kanya kanina. Naramdam niyang umalag ang balikat ni Charito. Humagulgol na naman ito ng iyak. Umupo siya sa harap nito at kinabig ito payakap. Hinayaan niya itong umiyak ng umiyak sa balikat niya. Parang nadudurog ang puso niya sa bawat hagulgol ni Charito. Alam niyang sobrang nasasaktan ito sa pagkawala ng ama dahil alam niya kung gaano kalapit ang dalawa at kung gaano nito kamahal ang ama. Ngayon ay gusto niyang magsisi na pinaglayo niya ang dalawa. Nagpabulag siya sa galit niya at inilayo niya si Charito sa poder ng ama nito. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap rito na parabang sa pamamagitan yun ay mabawasan din ang bigat na nararamdaman niya sa dibdib niya. Habang yakap niya si Charito ay marahan niyang hinihimas-himas ang likod nito para pakalmiin ang babae. Maya-maya nga ay naramdaman niyang hamina ang pag-iyak nito. Nang maramdaman niyang medyo kalmado na ito ay kumalas siya mula sa pagkakayakap rito. Kung gusto mong makausap si Dr. Fuentes, pwede ko siyang tawagin para maipaliwanag rin niya sa iyo ang nangyari kay Ninong, sabi niya, hawak ang magkabilang balikat ng babae. Umiling ito, hindi na, sapat na ang isang beses na narinig ko kung paano namatay si Daddy.
Kahit paulit-ulit pang ipaliwanag, hindi na rin maibabalik yun si Dad, bakas ang lungkot at sakit sa tinig nito. Tinanggal nito ang mga kamay niyang nakahawak pa rin sa balikat nito at muling nahiga sa kama. Sa hitsura nito ay halatang nanghihina at wala itong kagana-gana. Tumayo siya at hinayla ang lamesa na kainan ng mga pasyente palapit sa kinahihigaan ng asawa. Nagdala ako ng pagkain, kumain ka muna, sabi niya rito. Sa halip na sumagot ay sinubsob lang nito ang mukha sa unan. Kahit di niya naririnig ay alam niyang umiiyak na naman ito. Siya, kailangan mong kumain, baka ikaw naman ang magkasakit, sabad ni Mark na nakaupo sa visitor's chair na nasa kabilang gilid ng kama, bahagya itong nakadukwang kay Charito. Alam niyang concern lang ito sa asawa niya pero nakaramdam siya ng inis rito. Gayunpaman ay hindi niya iyon ipinahalata. Nagangat ng mukha si Charito mula sa pagkakasubsob sa unan at dahan-daang bumangon paupo sa higaan. Kaagad niyang kinuha ang dalang pagkain at inihain iyon sa harapan ng asawa. Pinanood niya ito habang matamlay na kumakain. Naupo siya sa paanan ng kama paarap rito. Ubusin mo yan para magkaroon ka ng lakas, sabi niya rito. Kahit mabagal at walang gana ay inubos naman nito ang pagkain na inihain niya. Uuwi muna ako sa bahay, kukuha ako ng damit mo para makapagpalit ka, sabi niya rito. Ikinuha ko na siya ng damit, maagap na sagot ni Nanay Fe. Iniabot nito kay Charito ang paper bag na nakita niyang bitbit nito kanina. Damit pala iyon ni Charito. Sa bahay ko ito kinuha, isa ito sa mga iniwan na damit ni Charito. Mabuti ho kung ganoon. Inilabas nito isa-isa ang laman ng paper bag. T-shirt na puti at itim na pantalon ang laman ng paper bag, may kasama ring flat na sapatos na kulay krema. Magbihis ka na para komportable ka, bilang niya kay Charito, dahil hindi naman talaga pasyente si Charito ay hindi na ito pinagsuot ng hospital gown ng nurse na nag-assist sa kanya kanina nang ilipat niya ito sa private room. Ang bestidang pamusok pa rin sa opisina ang suot ng babae. Tumalima naman ito at walang ganang naglakad papunta sa banyo, bitbit ang paper bag para magbihis. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ito ng banyo, suot ang damit na kanina ay nasa loob ng paper bag. Kinuha naman ni Nanay Fe ang paper bag na hawak ni Charito kung saan nakalagay naman ang hinubad na damit nito. Siya, uuwi muna ako, paalam ni Mark rito. Pupunta ako mamaya sa funeral home. Tumango lamang si Charito, maging sa pagsasalita ay tila nawalan ito ng lakas. I'll see you later, pare, bilang ni Mark sa kanya. Isang tipid na tangulang din ang sagot niya. Pati kay Nanay Fe ay nagpaalam ito. Hinatid naman ito ni Nanay Fe hanggang sa pintuan. Magpahinga ka na lang muna ulit, gigisingan na lang kita mamaya kapag oras na para umalis tayo, sabi niya kay Charito na nakaupo na sa gilid ng kama. Humiga nga ito sa kama subalit hindi nagsalita. Matthew, anak, uuwi na rin muna ako, tawagan mo lang ako kapag may kailangan kayo, paalam ni Nanay Fe sa kanya. Bigo po nay, mag-iingat po kayo. Magpahinga ka na rin muna, kaninang umaga ka pa abala, siguradong mamaya magpupuyat kayo, paalala nito sa kanya. Opo, salamat ho. O siya, sige ha, ikaw na muna ang bahala kay Chari. Pupunta rin ako mamaya sa punerarya para tumulong mag-asikaso, siguradong maraming magpupunta mamaya para makiramay. Sigurado ho iyon, sagot niya. Paano ho kayo uuwi? Hindi ko pa naman ho kayo may hahatid dahil hindi ko ho maliwan si Charito dito. Nako, huwag mo akong intindihin, nariyan sa baba si Romy, tukoy nito sa driver. Mabuti ho kung ganoon, ingat ho kayo ulit. Tumango lang ito at pagkatapos ay tuluyan nang lumabas ng silid. Paglingon niya kay Charito ay nakapikit na ito at tila nakatulog na. Pinagmasdan niya ito. Namamaga ang mata nito dahil sa kaliyak at medyo namumula ang ilong. Ang pagitan ng kilay nito ay nakakunot, at ang bibig ay nakatikom ng mariin. Para bang hanggang sa pagtulog nito ay umiiyak ito. Hindi niya napigilan ang sariling haplosan ang buhok nito, kung pwede niya lang kuhanin maski kalahati ng sakit ng nararamdaman nito ay ginawa na niya. Pakiramdam niya ay tuluyang nawala ang galit na nararamdaman niya para rito. Parang biglang-bigla ay gusto niyang protektahan ang asawa. Kung dala lang iyon ng sitwasyon kaya nakakaramdam siya ng ganoon ay hindi niya alam. Isa lang ang sigurado niya. Kailangan ni Charito ng karamay at wala siyang balak na pabayaan ito. Tila nagbalik siya sa panahon na bagong dating siya sa bahay ng mga ito,
kung saan kamamatay lamang ng ina ng babae. Gusto niya itong protektahan at iparamdam rito na hindi ito nag-iisa.